Mga kazumba, nandito ako ngayon sa may CCT Complex para mag-attend ng Pasinaya Festival. Sa ngayon nandito ako sa Star City, naglalakad papuntang CCT. The Pasinaya Festival is the cultural center of the Philippines kick-off for the National Arts Month, known as the country's biggest multi-art celebration with the theme Pasinaya para sa lahat. The Open House Festival offers more than 200 performances, events, and workshops on film, dance, visual arts, theater, music, and literature. Baka may performances din nga dito sa Aliw Theater. Eto, nakahanap na rin ng crossing. Ang haba ng pila dito, registration ito siguro. Sakayan ng van pala ito papuntang museum. Nandito na nga tayo sa may CCT. Hanap tayo ng mga performances. Yan, mga spectators naglalakad para sa next na program. Sana may available pang program at may mapuntahan pa. So dito sa harap ng CCP ang registration booth. Ang registration kasi ng Pasinaya online, sana pwede maka-walk-in. Ayan, natapos ko na rin mag-fill up ang form. Ayan. Ito na po. Saan naman mga performances ngayon? Okay. Kailangan kasi itong wristband para makapasok sa venues ng free. Thank you. Salamat. Katatapos na natin mag-register. Meron na oh. Pero hanap tayo ng mga performances. Wala na yatang performance dito sa harap. Nakalagay dito sa schedule nila mga performance venues at time ng show ng mga performing groups. Check natin. Sinasabi ko na nga ba, hindi matatapos ang araw na ito, may mga kaibigan akong masasalubong. Kaka-perform lang nila sa Liwasang, Kalikasan. At ang haling tapat ngayon, wala na mga shows. Tingnan natin mamaya kung magkakaroon. Ngayon, ikot-ikot lang, hanap kung saan may mga shows dito sa may CCT. Balik tayo sa may Aliw Theater, merong performance ng Children's Choir. Dito sa Aliw Theater, merong performances every 30 minutes. After ng show, pinapalabas ang lahat maliban sa mga senior citizens para makapasok naman ang ibang nakapilang spectators. Kapag marinig mo itong chimes, ibig sabihin malapit nang mag-start ang show. Marami na rin ang audience, halos mapuno na ang theater.
Katatapos lang ng show sa Aliw Theater, hanap pa tayo ng iba pang shows. Tawid tayo sa Tanghalang Ignacio naman dito sa kabila. Mostly mga nanonood, mga students baka siguro na-require sila na manood. Or ang iba naman mga participants, mga other performing groups na nanonood din ng performance ng iba. We are on our way to Tanghalang Ignacio. Isa ito sa mga bagong theater sa CCP Complex. Ito ang PICC, just in front of PICC and at the back of CCP. May naririnig akong chime just outside the theater, baka siguro may magsa-start na show. Tanghalang Ignacio Jimenez, or also known as the Black Theater. First time ko makapasok sa theater nito. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Meron palang resto dito sa baba. Ang daming taong nakapila dyan sa loob. Ano kaya ang pinipilahan nila? Ito yung parking niya. Outdoor cinema pala. Dito pala ang sinima nila sa labas, sabay sa parking. May mga naka-line up today na mga short films ng Sine Malaya at Gawad Alternatibo na ipapalabas dito. Dito sa labas meron silang setup ng open air cinema. Check natin kung ano ang nangyayari dito sa loob ng auditorium. Wala pala sa taas ang entrance, dito sa baba yung may mahabang pila. Standing room na talaga, hindi na pwede talaga, miss, no? Hindi na talaga pwede. Ito sanang papanoorin ko, ang pagdakip kay Kristo sa halamanan ng Getsemani. Excerpt yata ito sa stage play ng Samahang Nazareno. Wala na, hindi na ako makahabol, standing room na, hindi na ako makapanood, kaya sayang, hanap ng ibang show. Yang mahabang pila na yan pala kanina, ang pila sa ang pagdakip kay Kristo. Kahit saan magpunta, puro students. Students yata ang nanonood sa kanila. Tiyanggi na lang tayo. Dito sa left side may mga flowers, t-shirts, souvenir items at tattoo. Dito naman sa kabilang side may mga food and drink stalls. Magti-12 na ng tanghali, mamaya pa mga launang resume ng mga shows, kaya hanap muna tayo ng matatambayan. Buti pinayagan ako dito magstay sa loob ng Aliw Theater dito muna habang di pa nang sa start ng show. Napakainit sa labas pero nakapila na doon ang mga students. Nandito na tayo para sa 1 PM show.
Ang galing nila at ang ganda ng repertoire, from OPM songs to classics.
Isang theatrical dance presentation naman ang ipinakita ng Ramon Ubusan Folkloric Group. Pinagsama-sama nila ang mga dance rituals on rice ng mga indigenous peoples from Mindanao, Visayas, and Luzon. It was a brilliant performance. A stunning performance from the Philippine Ballet Theater. Sobrang nag-enjoy ako. Grabe box office, so... Paglabas ko sa Aliw Theater kahit 2:30 PM na, sobrang haba pa rin ang pila ng mga spectators na gusto rin makapanood ng mga performances sa loob ng Aliw Theater. Now in its 19th year, masaya pa rin ang Pasinaya 2025 ng CCP dito sa CCP Complex at may mga regional venues na din ng Pasinaya na sabay-sabay nagsaselebrate ng Philippine Arts and Culture ngayong Arts Month, namely Batangas, Sorsogon City, Iloilo City, Himamaylan City at City of Tagum. Ang Pasinaya 2025 is a testament na buhay pa rin ang sining at kultura ng Pilipinas. Sa bawat sayaw, awit, hula at obra, hindi lang natin nakikita ang galing ng ating artist, kundi pati na rin ang rise ng new generation of creatives na may puso at passion para sa sining. Dito sa Pasinaya, we discover new talents habang patuloy nating pinapangalagaan ang ating rich culture. Mula sa traditional arts hanggang sa pop culture. Ipinapakita nito na kahit anong panahon, CCP remains a home for the arts para sa lahat. There you have it mga ka-Zumba. Kahit konti lang napanood ko, sobrang enjoy naman ako na-enjoy. Nakakatuwa lang na ang dami ako nakita mga bagong performers, old and new performers, tapos maraming mga new audience. Kahit mga students na yan, na-require lang ng school na manood, for sure, isusupport nila yung mga artists in the future din. Sana magustuhan nila at patuloy silang manunood at mag-support ng mga performances at mga shows ng mga artists. Mga ka-Zumba, abangan nyo ulit ang next ko na pupuntahan. Hanggang sa muli, bye!